pangalan sa titulo. Magandang hapon po. Ang ating pag-usapan ngayon sa bagong New Year ay isa namang bagay na posibleng mangyari na pwedeng gagawin nila. At ang gagawin nila ay tingnan natin kung ano mangyari. Ang gagawin po nila, kasi desperado na po si BBM. Desperado na lahat ng kakampi ni BBM. Ang gusto na gawin ay kailangan may pin down paralo ang Duterte. Para ma-pin down, dapat gagawa naman sila ng bagong kaso. Kaya, iniisip ko po kasi may nakarating sa akin na may balak daw ang kampo ni BBM na kausapin si Bantag, si Gerald Talig Bantag, na sumuko at gagawin nilang state witness, ituro si Duterte. Nasaan si Duterte nagpapapatay kay Percy Lapid. Yan po. So, pakinggan natin, alaala nito, mga 3 taon na kanipas, ito yung salita ni Remulla. Hindi daw pwede. Pero tingnan natin, pakinggan natin. Pero bakit ngayon mukhang iniisip na nila na gagawin nila? Yan po yung ating kinakabahan dito. Kasi mga utak nila talangka na talaga ng grabe. Lahat na lang pinag-isipan. So, ito ngayon. Pinag-isipan na kung paano diskarte. O yan, i-play natin. Ito po, 3 years ago, ayaw ni Remulla, noong Secretary pa siya ng Justice Department, ayaw niya na magiging state witness si Bantag. Pero this time, mga kampo nila, dinodrawing nila, kukunin, papasukuin si Bantag. Naalala nyo, Kalinga daw, doon siya sa Kalinga, na kinakalinga siya ng mga tribong Kalinga. At ngayon palabas sila, hindi pala daw. Pero ibig sabihin po, may drawing na papasukuin nila si Bantag at ito sa kondisyon ni Turo na si Duterte. At gagawin nilang state witness. O, pakinggan po. Justice Secretary Boying Remulla believes it is too early to talk about the possible admission of suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag to the Witness Protection Program or WPP. Ito ay 3 years ago pa na sinabi This was after the brother of slain broadcaster Percy Lapid, Roy Mabasa, said in an interview that Bantag may qualify for the WPP should he come out and reveal more information on the case. Remulla says there are processes in discharging a person as a state witness. Malayo pa tayo dun no? We're getting out of the game. So let's not get ahead of ourselves. Ano yan? That's wishful thinking. Because to be discharged, you have to be the least guilty. The Justice Chief adds they are monitoring the whereabouts of Bantag and others accused in the killing. The least guilty daw, hindi pwede. Pero ang problema, paano? Kung ituturo ni si Duterte ang napapatay kay Percy Lapid, sinong less guilty? So ngayon, obviously, ilalabas yun na si Duterte ang most guilty. Ang problema lang, tatalab ba? Gagawin nila ito kasi desperado sila at bumagsak yung rating ni BBM. Kung bumagsak ang rating ni BBM, kinakabahan sila malapit ng 2028. Kasi sa totoo lang, kinakabahan ngayon si Remulla, matatanggal siya, makukulong siya kapag si Sara ng presidente. Kaya gagawa sila ng paraan. Bakit siya makukulong? Sa pagkidnap nila kay Digong Duterte, makukulong sila habang buhay. Sa ngayon, hindi pa kasi ang presidente ay kakampi nila. Kung magkaroon ng eleksyon sa 2020 at matalo na yung si BBM at mga kakampi ni BBM at si Sara na maging presidente, yun, sigurado ako, yan ang ayaw ng mga Remulla na mangyayari. Bakit? Sino bang maapektado niyan? 2 Remulla. Si Boying Remulla at si John Vic Remulla. Kasi sila ang utak
kasama na si Bongbong Marcos. Ang utak kung paano aristuhin si Duterte. Inaristo nila si Duterte pagdating dito, wala silang warrant of arrest galing sa korte natin. At bawal na bawal yun. Kahit idaan pa nyo sa ICC at hindi nakasapi ang Pilipinas ng ICC. Kahit idaan pa ninyo sa Interpol. Kita mo sa ibang bansa, hindi man lang ginamit yung Interpol na red notice ninyo, hindi na-aresto si Saldico, hindi man lang na-aresto si Cassandra Leong, at hindi man lang na-aresto si Harry Roque. Yan ang mga kupal talaga kayo. Kayo lang naman ang nagagamit, ginamit nyo kunwari. Obligado kayo sa Interpol kapag may red notice para lamang i-apply nyo kay Duterte. Pero tingnan nyo ibang bansa. Pumunta kayo ng Amerika, pumunta kayo ng United States of America, ng Canada, New Zealand, Australia, Hong Kong, Europe, anywhere in Europe, hindi po sila nag-aresto ng dahil lamang may red notice. Ang red notice po sa kanila ay isang lang yan, information na mayroong kaso yung tao sa Philippine jurisdiction. Pero hindi po pwede yun ipapatupad. Okay? So, ganun po yun. Kaya nga ngayon, ang mangyari po nila, papalabasin nila dun sa Kalinga daw, Kalinga o sa Mountain Province, nandun daw si Bantag. Ganun po ginagawa nila. So sa ngayon, ano ba sa ngayon sitwasyon? Sa ngayon po sitwasyon is na-convict na po yung gunman na si Joel Escorial. Nandun siya ngayon, nakakulong, hindi ko lang sasabihin kung saan. Kasi ipapatay siya ni Bantag. Kasi po, kailangan ang testimonya ni Escorial. At yung ibang mga na-sentensyan ay si Denver Mayores. Nandun nung panahon na ginawa yung krimen sa pagpatay kay Caper Silapid. Ganito po yung kwento. Tumawag kay Denver Mayores. Ito si Ricardo Zulueta. Si Ricardo Zulueta po ay deputy po ni Bantag sa Bilibid. Matagal nang samahan ni Zulueta at saka ni Bantag. Mula pa nung naging warden ng Caloocan City Jail, si Bantag. Nang naging warden ng Paranaque City Jail, si Bantag, nandun din si Zulueta. Nung nilipat si Bantag bilang City Jail ng Manila City Jail, andun din si Zulueta. Kaya nakilala niya sa Manila City Jail si J.B. Sebastian na nakakulong doon. Kaya, ang nangyari, lahat ng sikreto ni Bantag ay sinasabi niya yan kay Ricardo Zulueta. Noong nandun sila sa Paranaque, pinatay ni Bantag ang yung mga Chinese, ilang Chinese ba? 12 ba? Check natin sa Paranaque City Jail. How many were victims? So, sa Paranaque City Jail, ang ginawa dito ni Bantag ay yung 10 Chinese na may kasong drugs ay pinatawag niya papunta sa kanyang office. Kasi siyang warden doon sa Paranaque. So, ang ginawa niya, pagdating doon sa office niya, pinasabugay niya ng granada. Patay ang 10. Tapos, gumawa siya ng kwento para may depensa siya. Ang ginawa niya po ay gumawa siya ng kwento na itong mga ito ay may dalang granada nung pumunta sa kanyang office. Actually, initially,
wanted si Bantag dito, kinasuhan siya ng murder. 10 counts ng murder kasi 10 inamatay. Nagtago siya. Saan siya nagtago? Doon mismo siya nagtago sa Parañaque City Jail. Yung mga bata niya doon, yung nagtatago sa kanya. Hindi siya lumitaw kasi murder nga. So, tinrabaho muna ng abogado niya yung murder na babagsak sa homicide. At nung bumagsak na siya sa homicide, saka palang lumabas si Bantag at nagpiyansa. So, nung nakapiyansa na siya, magtuloy-tuloy ang trial. Meantime, ginamit na po yun na pasaporte. Ginamit ni Bantag na pasaporte. Na dahil napatay niya yung mga Chinese drug lords ko, no, kinakasuhan pa lang naman yun. At that time, hindi pa convicted. Dahil pinatay yung 10 Chinese, nirekomenda siya ni Bongo kay Duterte. Kaya siya na-appoint sa timing naman panahon na yun na tinanggal si yung marine na officer. Paildon. Tinanggal si Paildon sa Bilibid at pinalit noong September 2020 si Bantag. Anong pumalit na si Bantag? So, ang ginawa ni Bantag doon ay timing. May COVID. So, marami siyang pinalabas according to Percy Lapid. Marami si Bantag na pinalabas na pinatay na namatay kuno dahil sa COVID. Pero ang katotohanan, hindi totoong namatay, parang Cabral style. Pinalabas na namatay sa COVID at pina-cremate daw kasi COVID. Kumita si Bantag doon. Si Amin Buratong. 100 million ang binayad ni Amin Buratong para ipalabas na patay na si Amin Buratong. Si Amin Buratong ngayon po nakalabas, nagbago ng mukha at saka nagbago ng pangalan. Si Jaime Sebastian, isa rin sa pinalabas niya na namatay. Pero ang sabi ng mga source ko nandun sa Amerika, iba ng pangalan. Ganon si Bantag. Ganon yung kalalim yung pagiging pagsamahan nila ni Zolbeta. Kaya nung time na yon nang binibirasan ni Percy Lapid na isang Cinderella na ng DOJ na yumaman na ng gusto. At pinalabas pa ni Percy Lapid ang sa live stream niya yung video ng bahay ni Bantag sa phase 6 ng Laguna Bilair sa Santa Rosa. May kasama 11 sasakyan, doon nagalit ng gusto si Bantag. Pinagte-text niya yung mga kabats niya sa Philippine National Police Academy. Nagtatanong kung anong gagawin niya. At sinabi sa kanya na ipablatter niya at kasuhan niya ng libel. Pero hindi niya ginawa. Bagkus, ano pa bang ibang ginawa niya? Nag-text daw siya kay Remulla kung anong gagawin niya. Kasi daw ay nilabas ni Percy Lapid noong September 5 ang video na nagpapakita na si Bantag ay may mansion na 2-story. May mansion na 2-story doon sa phase 6 ng Bilair, Laguna. At may mga may mga 11 sasakyan pa. O yan, hanapin natin yung video ni Percy Lapid.
Ito. Ito na yung video ni Percy Lapid na kinagalit ni Bantag. Ito po yung video na pinalabas ni Percy Lapid noong September 5 na nagte-text si Bantag kay Remulla, nagsusumbong, nagte-text sa kanyang mga classmates sa PNPA, nagsusumbong. Ito po yun. Ating pong tinatalakay ito ay makikita ninyo sa gawing kanan, sa gawing kanan yan. Ito, yung gawing kanan niya. Gawing kanan, makikita ninyo maraming sunod-sunod na sasakyang nakaparada. Sa kanya po lahat yan. Ang balita natin, 11 yung kanyang sasakyan. Kaya ito, dapat ito isalang sa lifestyle check. Ipasalang ni DOJ Secretary Crispin Boying Remulla sa lifestyle check. Sapagkat kahina-hinala po ang biglang pagyaman nito. Dati patay gutom. Walang-wala ito Nung bago siya mabigyan ng mataas na pwesto ni Digongyo. Wala yatang naipwesto sa panahon ni Digongyo na hindi yumaman, mga kaibigan. Ayan, makikita ninyo ang hilera ng kanyang mga sasakyan. Ang balita natin, 11 ang kanyang sasakyan dyan sa mamahaling subdivision na yan, sa lalawigan ng Laguna. Ayan, nakikita ninyo yung klase ng mga bahay. Para ka na rin nasa Ayala, Alabang, ano po. Yang bahay na yan, dahil sa dami ng kanyang sasakyan, hindi kasya sa kanyang garahe. So, ang ginawa niya, bumili siya ng isa pang bakanting lote. Ang mahal ng lote dyan, mga kaibigan. Ang bahay niya po ay 2-story. Up and down na malaking bahay. Yan, makikita ninyo dyan, at yung kanyang bahay, mga kaibigan, dahil hindi kasya sa dami ng sasakyan, hindi magkakasya sa kanyang garahe, bumili siya ng isa pang malaking lote para gawin niyang parking lot ng kanyang mga sasakyan. Kung dadaan ka sa harap ng bahay niya, tulad niyang nakikita ninyo, makikita mo ang mga magagara niyang sasakyan. Gaya ng Toyota Land Cruiser. Alam ko, hindi bababa sa 7 milyon ang halaga ng Land Cruiser, mga kaibigan. Toyota Super Grandia. Ito yung mga 3 milyon ito, di ba? Mahigit. Yung Nissan Patrol. Magkano yan? 4 na milyon siguro yan. SUV na ginagamit niya pang off-road. Yung mga yung mga, alam niyo na, lubak-lubak, malulubak, mga paakyat ng bundok. Yan. Yan ang ginagamit niya. Meron din siyang mga muscle car. Pag sinabing muscle car, yan yung parang mga, nakita niyo yung mga lumang Mustang, di ba? Yung mga luma na sasakyan, yung mga hindi nasisira yan. Masira man yan, pwede mong kumpunihin, di ba? Ito, meron siya nung Chevrolet Camaro muscle car. Itong Chevrolet na Camaro na ito bago ito, hindi ito yung mga luma. Pero hanggang ngayon, ang style ng mga Camaro, mga Mustang, muscle car pa rin, mga kaibigan. Toyota Innova. Magkano Toyota Innova? Mga 1.2 million yan. Toyota Fortuner.
mga magkano yung Toyota Fortuner? Mga 1.4 million, di ba? 1.5. Dodge Durango. Dodge, mahal yan, mga kaibigan. Toyota Avanza. Ito, mura na lang ito. Ha? Walang 1 milyon ito. Honda City at iba pa. Yan yung mga binanggit natin, ilan lang yan. Kasi nga, ang balita sa atin, 11 ang sasakyan yan. Pero dati, walang-wala yan sa buhay. Ha? Kaya, paano niya ngayon ipaliliwanag ang kanyang biglang pagyaman? Dapat ito, isalang ito sa lifestyle check, mga kaibigan. Lahat ng dinadaanan ng kamera na yan na nakikita ninyo sa gawing kanan, yan po yung kanyang mga sasakyan na nakaparada sa harap ng bahay niya. Kung mapapadaan kayo nga, makikita ninyo yung mga sasakyan na binabanggit natin. Pero yung iba ay nakaparada doon sa nabili niyang lote, na ginagawa niyang parking lot. Ito po sobra din ang naging lakas nito nitong damuhong ito, dahil bago bumaba sa pwesto si Digong nyo, naipa-extend niya ang kanyang termino sa isang ahensya sa ilalim ng Department of Justice. Tinatawagan natin Secretary Boying Remulla. Baka naman dapat mong paimbestigahan ang damuhong opisyal na ito kung paano siya nagkamal ng ganyang karaming ari-arian, na nagsimula lang siya o nagsimula ang kanyang pagyaman sa kasagsagan ng COVID. Yung COVID, nagpayaman yan sa maraming opisyal sa gobyerno. Di lang nagpayaman ng sobra-sobra sa mga nasa gobyerno. Yung COVID, mga kaibigan. Kaya, tinagurian siya, tinatawag siya ngayong ang lalaking Cinderella, dahil sa kanyang naging kapalaran. Mga kaibigan, mula nang mapadpad sa kanyang pwesto. Abay, dati ito, purdoy. Talagang walang-wala, as in wala. Bago niya nakuha yung posisyon sa isang kontrobersyal na tanggapan sa ilalim ng Department of Justice. Ano naman ang mga kayamanang nakamal niya? Yun nga. Bukod doon, hindi natin alam kung magkano tinatago nito sa bangko, mga kaibigan, di ba? Kasi yung ahensya niya, pinagkakitaan daw dyan yung namatay sa COVID palalabasing namatay sa COVID, hindi naman pala namatay. Yung pala, magtatago lang sa ibang bansa, mga kaibigan. Kaya yung testigo ni Dilima, mukhang buhay pa Yan, So, ang balita po nakuha ko ay gawa ni BBM ng paraan na papasukuin si Bantag at ituro si Duterte ang nagpapatay. At ginamit lamang ang mga preso sa loob ng bilibid. Malabo, no? Pero gawin nila po yun. Gagawin nila at gagawin nila. Pero kung titinan mo, sino ba talaga ang pumatay? Pasensya na sa mga kaibigan ko na makabantag. Ang aming hawak po talaga ng ebidensya ay si Bantag po talaga ang nagutos. Inutusan ni Bantag si Solveta na bumuo siya ng team na papatay, na maghanap sila ng killer sa loob ng mga nagbilangguan, at ang unang gagawin nila ay ipalabas nila sa bilangguan at yun ang babaril kay Percy Lapid. Pero ang ginawa, una, tinawagan ni
ni Denver, ni Solvita si Denver Mayores. Ito po ay sigurado na totoo ito kasi inamin na rin ito ni Denver Mayores at nasentensya na po si Denver Mayores. Sentensyado na siya at nakakulong na siya ngayon din. Tapos, sinabi niya na tinawagan niya si Alvin Labra. Si Labra naman ay umamin na rin na tinawagan siya at kinausap si Alvin Labra na maghanap ng tatrabaho para kasi may ipapatay si Boss si Tanda. Ang tinutukoy na tanda diyan ay si Bantag. So ngayon, ang ginawa naman ni Alvin Labra, kinausap ngayon si Alvin Labra po kasi ay siya yung mayor de mayores ng Batang City Jail na grupo doon sa loob ng Bilibid. Tapos ang mga BCG ay tumawag siya sa grupo naman ng Sige-Sige Sputnik Gang na leader na si Aldrin Micosa Galicia. Sinabihan niya si Aldrin Micosa Galicia, pre, wala akong triggerman sa grupo ko. Baka sa iyo meron. Tapos, kinausap din si Alpe Piñaridonda na siya namang mayor de mayores ng grupo na Happy Go Lucky na puro mga Ilonggo na mga bilanggo ang mga member niya. Tapos, kinausap si Alpe Piñaridonda na magbigay ng pundo. Kasi ang Happy Go Lucky na grupo ng mga Ilonggo dyan sa Bilibid, ang binigyan ni Pantag ng prangkesa para magnegosyo ng cellphone, magnegosyo ng load, magnegosyo ng GCash, magnegosyo ng Red Horse Beer at iba pang klaseng beer. Lahat ng negosyo ay dumadaan kay Alpe Piñaridonda. Ngayon ang GCash naman, ang financier nila ay si Dennis Roldan. So bawat 1,000 na ipadala sa bawat preso ay ang 150 pesos ay kukunin nila. Ang magpipinas ng cash out ay si Dennis Roldan. Yung mayaman na bilanggo dyan. So anyway, inamin na rin ni Aldrin Micosa Galicia na siya ay sinabihan niya si John Villamor na maghanap ng killer at nakausap nga ni John Villamor si Joel Escorial. Pero bago nakausap si Joel Escorial, nakausap niya muna ito si Christopher Bacuto na nakakulong naman doon sa Taguig City Jail. Itong si Christopher Bacuto at saka si John Villamor at saka si Joel Escorial ay magkababata, magkaklase, nandoon sila sa Albert sa San Leyte. Kung hindi mo, Javier, bayan ng Javier sa Leyte. So, sila ay pareho hindi nakatapos ng college at kung paano sila napunta sa Maynila, ganito po yun. Silang tatlo ay nagiging amo nila itong isang gun for hire na lord dito sa Batangas sa Tanawan. At ito yung may hawak sa kanila. Kasama rin diyan si Aldrin Micosa Galicia na bata rin siya nung gun for hire na drug na killer na boss. Ano pangalan ng gun for hire? So, si John Villamor pala, ang totoong pangalan nito ay si Cristito John Villamor Palana. So, anyway,
Ang common point nila dito, sila po ang pumatay doon sa Tanawan na kasunod-sunod na killing sa Tanawan. Sila yung grupo nila ni Aldrin Micusa Galicia. At si Aldrin Micusa Galicia po ang ang pumatay, ang kasama sa pumatay kay judge, sa judge sa Tanawan. So kaya nakulong siya diyan sapagkat pumatay siya ng judge. Kasi andun siya sa tinatag doon sa may kantin na nag-aantay kay judge na dumaan at nang dumaan ay pinatay nila. Nevertheless, umami na si Galicia na ang papel niya ay kontakin si John Villamor at maghanap naman si Villamor ng killer. At may iba pang umamin diyan na yung pumatay kay John Villamor para hindi malaman kung sino ang kumontak kay Joel Escorial. Nevertheless, umamin na sila lahat. Pati yung pumatay kay John Villamor umamin. So, with this evidence that we have, meron pa rin kaming AMLAC finding na si Bantag ay may pumasok na 86 million sa kanyang bank account. Meron din kaming bank statement, passbook ni Joel Escorial na sinuko niya sa pulis at meron akong kopya. At meron din akong kopya ng kanyang mga tinatawag na extrajudicial confession. At sinuko niya rin ang baril na ginamit at ang baril niya na sinuko ay lumalabas na yung bala na nanggaling doon ay nagmatch sa bala na tumama sa katawan ni Percy Lapid. Nakuha doon sa loob ng itim na Innova na pag-aari ni Percy Lapid. So, ang sitwasyon dito, nakulong na sila lahat ng korte. Pati yung dalawang korte kasi humawak yung Las Piñas at saka yung korte sa Muntinlupa. Ang sa Muntinlupa naman na korte, yun po yun, yung kung saan yung mga pumatay kay John Villamor sa pamamagitan ng pagsupot para hindi magsasalita na nagmagtuturo na si Aldrin Micusa Galicia ang kumontak sa kanya, ay nasintensya na rin sa Muntinlupa. So lahat sila po sintensyado na, maliban lamang kay Bantag kasi hindi nahuli. Maliban din kay Ricardo Zulueta kasi namatay siya. Namatay siya na habang nagtatago doon sa Barangay Mabiga, Hermosa, Bataan. Na alam ko rin, nandiyan sa Barangay Mabiga, Hermosa, Bataan, lagi pumupunta si Bantag kasi sa pagyaman niya, bumili po siya ng isang buong barangay sa Hermosa. Kanya yan. May lumang bahay pa dyan na pinaganda niya. Ganun po ang nangyari kay Bantag. So ngayon, maraming binira si Percy Lapid. Binira niya matindi si Bongbong Marcos. Paulit-ulit. Binira niya rin si Duterte. Matindi, paulit-ulit. Binira niya rin si Remulla. Paulit-ulit. Para siyang si Dudong Bukol ng Digos City, Barangay 3 de Mayo, na marami ding binira. Kasi kung marami siyang binira, marami na rin ang suspect. Kaya binira na dyan yung mayor ng Santa Cruz, Davao del Sur na si Jose Nelson Tata Sala. Binira niya rin si mayor ng Digos City na si Joseph Portich Cagas. Binira niya rin yung yung hepe ng Digos City Police Station na si Glenn Ipurong, Colonel Glenn Ipurong, o Ipong. Tapos, binira niya rin dati si Vice Governor Mark Chua Cagas. At binira niya rin siyempre ang asawa ni Mark na si Yvonne. Lahat sila po ay nakatikim ng bira kay Dudong Bukol. So, ganon din kay Percy Lapid, marami siyang binira. Because of those, ay marami ng persons of interest. Pero sa amin dito, sa hawak naming ebidensya, sa hawak ko na ebidensya, at si Bantag lamang po ang nakikita namin.
Maliban na kung may tao sa likod ni Bantag, yun na lang ang aming hahanapin kung meron. So, pwedeng si Duterte, dinidiscount ko na si Duterte ang may kinalaman. Bakit po? Kasi si Duterte, hindi siya pwedeng magkaroon ng kapangyarihan kay Bantag. Dahil panahon na ni BBM yun, ang pwede na makapag-utos kay Bantag ay si BBM. So si BBM matindi din ang banat sa kanya. So iniisip ko na si BBM din ang pwedeng mag-utos na magpapatay kay Bantag. Ito, nakikita natin na hanggang ngayon hindi nahuhuli si Bantag. Ibig sabihin, hindi siya pinapahuli ni BBM. Ganun na kasimple. Baka kumanta kasi si Bantag na si BBM ang nagpapatay. Di ba? Ganun na kasimple. With more reason, naniniwala kami, si BBM din talaga sa likod. Kasi siya lang ang may kakayahan of all people. Although si Remulla ay sanay po yan kasi media man din niya si Remulla, si Boying. Kaya bali wala sa kanya kahit na binira mo siya, sanay siya na binibira siya ng kapwa media. Kasi bago siya kahit congressman siya, meron siyang programa, executive session, karambula dati, diyon sa DWIZ. So, yan po ang ating nakukuha ngayon. Kaya mag-ingat na lang tayo. Meron po talagang plano ako na tatanggap na istorya na plano ni BBM na pasukuin si Bantag at ituro si Duterte. Ganun na po. At saka napaka-imposible na si Duterte ang sa likod. Unang-una, hindi na siya presidente sa panahon na yon. Ang may hawak lang, may power lang kay Bantag noon ay si Bongbong Marcos o di kaya si Boying Remulla. Ganun lang po ang ating masasabi. So, magandang hapon po sa lahat. At the same time, Happy New Year at advance Happy Three Kings. Tatlong hari. Sabi ng Kapampangan, tatlong ari. Magandang mayap at tatlong ari. Mayap at tatlong ari. Okay. Tatawag na lang tayo. Si Rumis Kumoto, nako. Panoorin mga huling video ni Kapersi. O yan. Parkers, Tator, hindi utak kriminal si BBM. Ay, yan ang sinasabi mo lang. Yan ang hindi mo alam. Pero utak siya, adik, Chuchay, Kulto, Walter Dowling, advance talaga ang pag-iisip ng mga DDS, di pa man nangyayari. May script na sila. Ano script? Di pa nangyayari. Kailangan unahan mo yun. Sinabi ko na nga na may nakarating sa akin na kwento na gano'n. Kaya inunahan ko na. Hindi ko sinasabi na totoo ito, pero inunahan ko na para hindi na mangyari. Sorry. Didisit ka. Ano kung didisit? Mas matalino pa ba kayo sa akin? Nako, panoorin wala, tapos na pala yan. Mardi, wala kay totoo yan na mahilig managinip ng gising. Mardi, kilala mo ako eh. Hindi ako ganun. Logical ang aking ginagawa rito. Magandang hapon, Katoto. Love TV Patrol. Renato Limbaga, alam mo, boss. Ikaw kaya magsasalaysay niyan. Dati ba kayo magkasama ni Bantag at kakusa mo rin ang Batang City Jail? Go. Makakusa, hindi pa naman ako nakulong, Renato Limbaga. Paano ko magkaroon ng kakusa, hindi pa ako nakulong? Siningalong din niya si Calvo. Hanggang dyan lang kayo, puro kayo troll. Orlando Caparanga, panahon ng kadiliman ng mga Duterte, pagnanakaw at pagpatay. Ay, wala yan. Panahon kaya totoo pa yun, pero panahon ni Marcos na yun na nangyari. Di ba? Bubo ka talaga, Orlando Caparanga. Jerry Sandalimot, no, so sorry for the loss of Percy Lapid, who was telling the truth. Justice for you, sir. Watching you from Italy. Okay po. Vincent Reyes, si Buing Mukha, dinaamot ng 2028. Astra Kausing, good morning. Hala, cute me. Wag na linlangin ang mga tao. Mr. Toto, hindi pa ako naglilinlang. Si Ms. Bantag may kaso, harapin na lang niya. Patunayan niya na wala siyang alam kay Percy Lapid. Hindi patunayan niya, sumuko siya.
Ganun lang ho, kasimple lang yan. Helen Baguio, Richard Legaspi, Toto, didinis na di ay kanya. Oo, didinis na ako kasi kinakampihan ko ang mga didinis na ano si Duterte dahil di ang alam nyo, ito na, let us set this straight. Nawalan ako ng gana sa mga kakamping kasi kinakampihan si BBM. Lalo na si Ronald Llamas, si Enzo Recto, si Bad, sino-sino pa, ang dami. Oh, kasi si Cielo Magno, ano pa, si Heidi Mendoza. Mga wala. Yan po number one na naasar ko. Dapat ko na naasar ako sa grupo ng mga kakamping ay walang batas na nagbibigay ng kapangyarihan na arestuhin si Duterte kung walang utos ng ating lokal na korte, inaresto nyo. Kaya kinampihan ko si Duterte dyan. Kung papanagutin nyo si Duterte sa kaso, dito natin sasampa ng kaso. Bakit ayaw nyo sampa ng kaso sa Pilipinas? Anong ibig nyo sabihin? Kasi natakot kayo pag dito makakatakbo pa rin? Ganun lamang po ang talagang ginagawa nyo. Ang agenda talaga ninyo, kayo mga kupal kayo, kakampi pa kayo sa kay BBM, ay bahala kayo sa buhay ninyo. Perry Pinto, Toto, maayong hapon. Cesar Hugar, sabi ni Percy, Lapid na matagal na daw patay ang totoong Bongbong Marcos, may ilalabas na video si Lapid. O yun nga, pwede mangyari. Julita Ilagan. Si BBM, may video rin si Percy Lapid. Bakit sinisingle out mo si Bantag? Tapos Julie Ilagan, ang kwento mo, drug lord pala. Pwedeng totoo na may dalang granada. Tigilan mo yan, sir. Hindi po, totoo po yan po. Masyado lang kayo kumakampi kay Bantag, pero totoo po yung ginakwento ko. Na si Bantag ay may kasalanan doon. King 25, hindi mo kami maluloko ba to? Ay, kung hindi maluloko, hindi ko naman kayo niluloko. Nasa inyo lang kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Jeremy Santos, halatang anti-BBM. Bakit mo kakampihan si BBM? Magnanakaw yun. Buang ka talaga, Jeremy Santos. Bobo ka talaga. Magnanakaw na, klaro na, mali-mali ito, mga pagnanakaw ginagawa, kakampihan nyo pa. Ay, pareha lang kayo ni Insurrecto. Kapareha lang kayo ng mga ni Rizal Tiberos. At Chief Italia, 2 na lang viewers natin. 2 ba? Marami po. Marami po. Huwag ka magalala. Pastor Rudy Rabi, Joaquin, kahit na anong gagawin ni mo BBM, wala ka naman niniwala sa iyo. Danilo, Thailand, naimbang gamalim, mga kabsat ko. Marilo Lapos, good afternoon po, sir. Tapos, Mayapgat Panapon sa mga kabalin ko. Rico Batista, pa-shoutout po, Bostoto, manager dito sa aking di-calibrating na kaibigan si Francis Leo Marcos. Shoutout din sa iyo, pati sa papa mo kay Gary Bautista. Duterte, sabi ni Pyra, Duterte Bantag, ano ba to? They are all killers. Pero ang tanong naman dito, Pai, sino pumatay kay Percy Lapid? Yan ang tanong dyan. Papasukin ni BBM si Bantag, Bernard na Maggibay. Okay, sino pa ba? Si Pacao Baker, Happy New Year, Toto. Tirador, Dr. Engineer, Lee Chan, Blessed New Year po, Tony Toto, Antonio Alarcon, panahon ni Duterte namatay si, hindi, panahon po ni panahon ni BBM, ano ka ba Antonio Alarcon, kabubo sa'yo, ang bubo talaga, bias ka lang. October 3, pinatay si Percy Lapid. Sino bang presidente nun? Antonio Alarcon, ang bubo mo naman. Parehas lang kayo, mga bubo talaga kayo. Kinakampihan niyo pa yung mga magnanakaw. Sabi ni Michael Jan, sino bang big crocodile na namatay ni Digong nyo? Ay, ano ba naman, walang kinalaman si Digong yan dito. Mga kwan kayo, mga utusan kayo ni mga troll kayo ni BBM. Rajak na saludin. Assalamualaikum, Atty. Toto. Uhaw talaga sa kapangyarihan mga administrasyon ni Bagag. Alaikum assalam. Tapos, Foxine 77, bubukay. Hindi,
kayo na matalino, mas talino ako sa inyo. Idol mo si Malika, Celes, kag si Lorraine, Badoy, puros talo sa kaso. Ano ba? Bakit pag sinabi, kailan ko in-idolize yung mga yan? Sinasabi ko, nagre-respeto lang ako sa kanila. Fox 7, kaya nanggaling na, bago ko lang nakita mga pangalan nyo rito eh. Alexander Villas, basta ka Panginoong Diyos ang huling hukom, lahat ng kasamahan ay hukuman. Inday Kilsti, Insala, Yarap, Amin, Sir Toto, God bless you. Alaikum assalam, warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sana tulungan tayo ni Allah sa bagong taon. Tapos Jonathan Bardomeo pala. Maganda yan, kabayan. Asarin mo yan sa suporta kay Bangag. Richard Ligaspe, na ay anomalya sa 51 billion. Ay wala, hindi po anomalya yun. Napakita na po. Napatunayan, ang ganda-ganda ng proyekto. Isa ka pa, pinaulit-ulit mo yung basang kwento na yan, na buminta na yan, na hindi na nabenta. Wala nabili. Halata talagang diwala ka lang kay Terry Ridon. Naniniwala ka kay Antonio Tinio, naniniwala ka kay sinungaling na Trillanes, matagal na yan, inamin na nga ni Binidigong yan eh. Ano pang anomalya? Walang anomalya po, napatayo lahat ng flood control project. Bubo mo talaga. Lichin, nagtago lang si General Bantag dahil alam niya, wala siyang justice na makukuha kay Bangag. Siyempre, tawag ni Bantag kay BBM, budul-budul man. Masahiro Sakay. Hi po, Rodi Rabi. Rachel Roma Santa, Happy New Year. Happy New Year, Rachel, Rodi Rabi. Stay safe, Pastor. Okay, hanggang dyan lang po. Pasensya